Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tatlong empleyado ng Court of Appeals na tinanggal ng Korte Suprema dahil sa paggamit ng shabu. Ang tanging Korte Suprema lamang sa ngayon ang masasabi natin na gumagawa sa kanilang tungkulin sa gobyerno ng mabuti. Marami nang tinanggal ang Korte Suprema na mga judges, na disbar na mga lawyers at iba pang mga taong gobyerno. Dapat yung mga tiwaling fiscal naman ang tanggalan ng kanilang lisensya dahil talamak na ang pang-aabuso ng mga korap na mga fiscal. Ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutin at sisisihin kung bakit nagdemanda ka. Talamak dyan sa Manila at Cavite ang pang-aabuso ng mga fiscal. Idinidismiss nila ang kaso kahit nagkasala sa batas ang iyong inirereklamo. Para wala na silang gawin ididismiss nila agad at kapag nabayaran na sila ng inirereklamo mo kaagad nila ibabasura ang kaso mo sasabihin walang probable cause. Palibhasa hindi sila ang biktima, kaya mabilis nila dinidismiss ang kaso. Ang katwiran nila hindi naman daw sila maipatatanggal ng Korte Suprema, dahil ang ombudsman ay kakampi nila. Korte Suprema na lang talaga ang ating sandalan sa ngayon, hindi kagaya ng ombudsman na ang mga investigador ng ombudsman ay kinakampihan pa nila ang kapwa nilang mga tiwali sa gobyerno. Utak pulis, utak barangay ang ombudsman, at prosecutor's office ikaw pa na biktima ang masama. Doon sila nakapanig sa mga nagkasala sa batas. Sana ang Korte Suprema kapag may idinimandang fiscal for disbarment ay masampulan ninyo na ma-disbarred para hindi na sila pamarisan ng kapwa nilang mga tiwali sa gobyerno. Ang pinaka-korap sa ating gobyerno ay mga fiscal at mga taga-ombudsman at ibang sangay ng pamahalaan. Diyan sa National Labor Relations Commission may arbiter doon na tinatakot niya ang kawawang complainant para iurong ang kaso. Tinatakot ng arbiter na ito na ipapakulong niya ang nagrereklamo kapag hindi iurong ang kaso. Napakakurap ang arbiter na ito. Akala niya sa mga complainant ay alipin niya. Dapat tanggalan din ito ng lisensya sa pagkaabogado ng Korte Suprema. This arbiter is a disgrace of the legal profession. He is using his power para mangapi sa mga kawawang biktima na tinatanggal sa trabaho. Biktima ka na nga bibiktimahin pa ng mga tiwaling fiscal, judge, ombudsman, na Polcom, IS-Krame at mga tiwaling taga-gobyerno. Ang seste paano mo mapapatanggal sa pagkaabogado kung walang lawyer na tutulong sa iyo para gawan ka ng kaso? Kapag pumunta ka sa public attorney's office hindi ka naman tutulungan. Sasabihin sa iyo hayaan mo na lang yan. At sasabihin sa iyo aminin mo na lang yan. Para sa gayon wala na silang gawin. Pakinggan nyo itong tinanggal ng Korte Suprema ang tatlong empleyado ng Court of Appeals dahil sa paggamit ng shabu. Ipinataw ng Korte Suprema ang parusang dismissal sa serbisyo laban sa tatlong empleyado ng Court of Appeals dahil sa positibong pagsusuri, sa pangalawang pagkakataon, para sa paggamit ng ilegal na droga na methamphetamine hydrochloride, kilala rin bilang shabu. Sa isang desisyon ng per curiam, napatunayang administratibo ng Court and Bank sina Gary Caliwan, Edmundo T. Malit, at Frederick Mauricio, lahat ng empleyado ng CA, para sa seryosong singil ng paggamit ng illegal drugs o substances sa ilalim ng Seksyon 14, o, ng Rule 140 ng Rules of Court, bilang karagdagang amyendahan ng Administrative Memorandum No. 21-08-09, SCI. Noong 2022, nagpositibo sa shabu sina Caliwan, Malit, at Mauricio, sa random drug test na isinagawa ng CA. Ang resulta ng random drug test ay kinumpirma ng LabTox Analytical Laboratory, Inc., isang accredited laboratory facility ng Department of Health Dangerous Drugs Board. Kasunod ng pagsisiyasat, ipinadala ng CA ang mga record ng kaso sa Judicial Integrity Board, JIB, na nagrekomenda sa Court and Bank na sina Caliwan, Malit,
at Mauricio ay hatulan na nagkasala sa paggamit ng illegal na droga o substance at tanggalin sa serbisyo ng naaayon sa kaso ni Mauricio. Ang JIB, na binanggit ang kanyang maagang pagreretiro, ay nagrekomenda na siya ay parusahan ng mga karagdagang parusa ng pagkawala ng kanyang mga benepisyo sa pagreretiro, maliban sa naipon na mga kredito sa bakasyon, at walang hanggang disqualification mula sa pampublikong opisina bilang kapalit ng pagkakatanggal sa serbisyo. Sa pagresolba sa kaso, unang nilinaw ng korte na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot ngayon ay nasa ilalim ng seryosong singil ng pagmamay-ari o paggamit ng iligal na gamot o substance, hindi grave misconduct, kapag ito ay ginawa ng mga miyembro, opisyal, empleyado, at tauhan ng hudikatura, na pinamamahalaan ng Rule 140 ng Rules of Court, gaya ng sinusugan. Dagdag pa, sa ilalim ng AM. Number 230211, SKIO ang mga alituntunin para sa pagpapatupad ng isang patakarang walang gamot sa hudikatura ng Pilipinas, mayroong dalawang sitwasyon kung saan ang isang empleyado ng hukuman ay kakasuhan ng pagmamay-ari o paggamit ng mga iligal na gamot o substansya. Isa, kapag nagpositibo siya sa paggamit ng droga sa pamamagitan ng random na drug test. At dalawa, kapag siya ay voluntaryong isinusumit ang kanyang sarili sa drug testing at napag-alamang positibo sa paggamit ng droga sa pangalawang pagkakataon, sa kabila ng pagkumpleto ng paggamot o programa sa rehabilitasyon ng droga. Sa paglalapat ng nabanggit sa kasalukuyang kaso, napag-alaman ng korte na ang mga pananagutan ng administratibo ni Cal Iwan, Malit, at Mauricio para sa paggamit ng mga iligal na droga o substansya ay sapat na napatunayan hindi lamang ng mga positibong resulta ng random drug test na ginanap noong 2022, ngunit sa pamamagitan din ng kanilang sariling pagtanggap. Kaya naman sumang-ayon ang korte sa JIB na ang parusa ng pagtanggal sa serbisyo ay wasto at naaayon sa bigat ng pagkakasala na ginawa ng mga respondent kung isa sa alang-alang na ito ang pangalawang pagkakataon na sila ay nagpositibo sa mga mapanganib na droga sa isang random na drug test, at ginawa nila ito matapos mabigyan ng pagkakataon ng CA na sumailalim sa paggamot at rehabilitasyon. Sa ilalim ng Seksyon 17, A, ng Rule 140 ng Rules of Court, bilang susugan, ang isang respondent na napatunayang nagkasala ng isang seryosong kaso ay maaaring parusahan ng dismissal mula sa serbisyo na may kasamang mga parusa. Pagsususpendi, o fine. Sa pagtukoy ng nararapat na parusa, ipinaliwanag ng korte na hindi nito maaaring isaalang-alang ang mga nagpapagaan na pangyayari na itinaas ni Cal Iwan at Mauricio upang palamigan ang parusa sa pagdidisiplina laban sa kanila dahil ang balangkas ng pagpapalubha at pagpapagaan ng mga parusa sa ilalim ng Seksyon 20 ng Rule 140 na sinususugan, ay hindi naaangkop kapag ang parusang ipinataw ay pagtanggal sa serbisyo, tulad ng sa kasong ito. Para naman kay Mauricio, dahil pinili na niya ang maagang pagreretiro, napilitan ang korte na ipataw kay Mauricio ang mga accessory na parusa lamang ng pagkawala ng lahat ng benepisyo sa pagreretiro, maliban sa kanyang mga naipon na kredito sa bakasyon, at panghabang buhay na disqualification o reinstatement o appointment sa anumang pampublikong opisina, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno dahil hindi na siya maaaring tanggalin sa serbisyo. Nagtapos ang korte sa pamamagitan ng pagpapaalala sa lahat ng tauhan ng hukuman na laging kumilos ng higit sa board at lampas sa hinala para makuha at panatilihin ang respeto ng publiko para sa hudikatura. Ang pagkilala na ang pag-abuso sa droga sa loob ng hudikatura ng Pilipinas ay lubhang makakaapekto sa dangal, dignidad, at integridad nito, gayon din ang makakahadlang sa pagiging epektibo at kahusayan ng mga opisyal at empleyado ng hudikatura. Ang korte, noong 2023, ay naglabas ng mga alituntunin para sa pagpapatupad ng isang patakarang walang gamot, sa hudikatura ng Pilipinas. Sa ilalim ng mga alituntunin, ang pagsusuri sa droga ay ginawang kinakailangan bago ang pagtatrabaho sa hudikatura. Ang mga empleyado ng korte ay dapat ding isailalim sa random mandatory drug test sa panahon ng kanilang pagtatrabaho sa hudikatura. Ang mga empleyadong mapapatunayang positibo sa mapanganib na paggamit ng droga ay haharapin sa administratibong paraan, at ang nasabing paghahanap ay dapat maging batayan para sa pagsususpendi o pagwawakas, napapailalim sa mga probisyon ng Civil Service Law at AM. Number
SHI. Nalalapat ang mga alituntunin sa lahat ng opisyal o tauhan ng hudikatura, anuman ang katayuan ng pagkakahirang, na nagtatrabaho sa Korte Suprema, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, at sa una at pangalawang antas na mga korte sa ilalim ng ang direktang pangangasiwa ng Opisina ng Tagapangasiwa ng Hukuman. Sinasaklaw din ito ang mga empleyado sa Judicial and Bar Council, JIB, Philippine Judicial Academy, Office of the Judiciary Marshals, Mandatory Continuing Legal Office, at lahat ng iba pang opisina na inilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.